2 Corinthians 4:17, for our momentary light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Ang title po ng pag-aaralan po natin, we have momentary and light suffering. Sa wikang Tagalog, mayroon tayong panandalian at magaan na kapighatian. Okay, so bago tayo umupo, sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka na, brother, kapatid? Eh, pwede na po tayo umupo. Christianity is not about lying on a bed of roses. Hindi pinangako ng ating Panginoong Yesus na when you become born again Christian, when you become a Christian, you will lie on a bed of roses. Kapag sinabi na lying on a bed of roses, your life will be easy and comfortable. Amen? Na yung buhay mo magiging easy and comfortable na lang. Hindi po yung sinabi po ng ating pong Panginoong Jesucristo. At bagamat pinangako po ng ating pong Panginoong Jesucristo that I have come to give you life and life in abundance, bibigyan kita ng buhay na masagana. Hindi niya pinangako that there will never be troubles sa mga Kristiyano. Hindi niya pinangako na walang kapighatian po sa atin. In fact, sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa John 16:33, in this world, you will have, tribulation. In this world, dito po sa mundong ito, you will have tribulation. Amen? Ito ay isang personal tribulation at may mangyayari doon sa hinaharap na sana hindi na po natin po abutin yung tinatawag po na Great Tribulation. So magkakaroon po tayo ng kapighatian dito po sa mundo pong ito. Ngunit dinitong ng ating Panginoong Jesucristo, but cheer up, huwag kang magulmayhanan, huwag kang malungkot, I have overcome the world. Ito po ang sinabi ng Panginoon. At sinabi pa ng Panginoong Jesucristo sa John 15:20, a slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi we are the extension of our Lord Jesus Christ. Nung namatay siya, umakyat po siya sa langit. Yung mga Kristiyano, ang binigyan niya ng Great Commission. Go ye therefore into all nations and make them my disciple. Amen. We are the extension of our Lord Jesus Christ. So if Jesus Christ was persecuted and Jesus Christ is our master, expected po natin magkakaroon po ng persecution kapag talagang ipinamuhay mo ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? So hindi magiging madali ang ating pong buhay po na ito. Tama po ba? Ano ba ang magaan at panandaliang kapighatian na dinanas ni Apostle Paul at ilang mga naunang Kristiyano? Sabi niya kasi, mayroon silang, momentary and light affliction or light troubles o light sufferings. Okay, parehas po meaning po noon. Mayroon silang light, magaan. Hindi niya tinawag na mabigat. Amen? Gusto niyo po bang malaman ano po ba yung sufferings po nila? Ito po. Sulat ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 11:23-25. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Pagpapagal sa pagtatrabaho niya sa gawain sa Panginoon. Sa mga bilangguhan, ay lubhang madalas. Madalas si Apostle Paul sa bilangguhan. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Verse 24. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-4 na palo. Kulang ng isa. Okay, nakunawahan nyo. 39 stripes. Ibig pong sabihin, maka-4 na palo. Kulang ng isa. Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya ay pinalo, siya ay yung palo niya ay lumalatay sa kanyang katawan. May bola doon po sa dulo at sumasama yung kanyang balat. Ito po ay 39 stripes.
Maka-ikatlong ako'y hinampas na mga panghampas. Minsan ako'y binato. Maka-ikatlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Kasi siya po ay naglalayag, kasi evangelist po siya. 27, sa pagpapagal at sa pagdaramdam sa mga pagpupuyat ay madalas. Sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas. Sa ginaw at kahubaran, bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin araw-araw. Amen? May umiinis pa sa atin. O siguro may umiinis sa inyo. Pero hindi araw-araw. Si Apostle Paul, may umiinis sa kanya araw-araw. Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. At nagwa-worry pa siya maliban sa kanyang personal problems doon sa kanyang members of the church. Nagkakaroon pa siya ng kabilasahan kung paano niya itatatag ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano ang mga followers of Jesus Christ ay 100% na sumunod sa ating pong Diyos. So yun po ang magaan at temporary sufferings ni Apostle Paul. Magaan po ba? Ha? 40 times na siya ay binato, na siya ay binambo. Amen? Siya ay binato. Siya ay pinagsabihan ng mga masasama. Siya ay makalimit sa kulungan. Magaan po ba ang sufferings po ni Apostle Paul? Amen? Pero sabi niya magaan eh. Amen? Alamin natin mamaya, bakit ba nasabi ni Apostle Paul na magaan, light, and temporary sufferings? Punta naman po tayo sa ibang Kristiyano. Ano ba ang mga pinagdaanan po nila? Hebrews 10:33 to 34. Kung minsan, yung writer po ng Hebrew, ng Hebreo, Book of Hebrew, sinasabi niya, kung minsan, kayo ay iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman kayo ay umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan, inaalalayan nila. So may mga kasamahan ng mga Kristiyano sila na pinapahirapan. Dinadamayan ninyo ang mga nakabilanggo. So other Christians were also in prison during the time of the apostles. At hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan. At hindi kayo nalungkot when they seize your properties. You will not sad. You will still have joy in your heart. Yun po yung sabi po ng salita ng Diyos sa wikang Ingles. Higit pa silang natuwa nung sila ay inagawan ng kanilang pag-aari. Bakit? Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanan na nakalaan sa inyo. That they were suffering for righteousness' sake, na walang kwenta ang kanilang paghihirap. Ito'y isang magaan lamang. Amen? Bakit magaan lamang? Bago ako pumunta dyan, pag-aralan pa natin po yung iba na suffering. Hebrews 11:35 to 37. Nasabi po rito, but others were tortured, not accepting release. Hindi, tinutorture nila, not accepting release. Ayaw nilang sila pakawalan. Bakit? To obtain resurrection to a better life. Nakuha ninyo? Sila ay pinapahirapan, sila ay binanggo. Hindi sila papigil na ipangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ay mga pinipersecute dahil sa pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sila ay kinulong, hindi sila papayag. Amen. Mas gusto pa nga nilang makulong, sabi nila eh. Bakit? To obtain resurrection to a better life. And other experience mocking. Ang iba ay mga kinutya and flogging. Sila ay mga nilatigo and even chains and punishment and imprisonment. They were stoned, sold apart. Nilagari sila. Masakit, ano? Maiiyak ka na lang eh. Ganyan ang dinanas po ng mga apostoles.
Amen? Diretso po tayo. Sold apart, murdered with the sword. They went about in sheepskins and goatskins. Nagdamit sila ng damit ng sheep at goat. They were destitute, sila'y mahirap. They were afflicted, ill-treated. Walang nagturing sa kanila ng tama. Pero ang mga earthly Christian, ang tawag sa kanilang suffering ay magaan at temporary affliction or temporary sufferings. Amen? Bakit pa tinawag ni Apostle Paul? Ang tawag ni Apostle Paul sa kanilang sufferings? 2 Corinthians 4:17, for our momentary light suffering. Yan ang tawag niya, our. Amen? Yung sila mga early Christian, tawag nila sa kanilang pagdurusa, our. Ano kaya yung pagdurusa natin po ngayon? Ano kaya ang persecution po natin, tayong mga Kristiyano po ngayon? Persecution dahil sinabihan tayo ng masama, dahil lang sa isang salita, nasasaktan na tayo at gusto natin, ayaw na natin magpatuloy. Isang sakit at karamdaman. Alam niyo po ba, lahat ng tao lahat ng Kristiyano, kapag dumadanas po siya ng isang kapighatian, ang daming papasok sa kanyang isip. Amen? Kailangan maging matibay lang po tayo. Ang isip po ay lumilipad po sa ere. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 2, si Satanas at ang kanyang mga demonyo, they are the principalities and power of the air. So lumilipad po sila sa ere. At ang daming kaisipan na pinapasok sa atin. Kung hindi ka Kristiyano, itong ipapasok sa iyo, wala ka ng pag-asa. Kung hindi ka Kristiyano, ipapasok kayo, magpakamatay ka na, mag-drugs ka na, pawiin mo kung ano yung ginawa sa iyo, patayin mo siya. Tama po ba? Pero pag Kristiyano ka, ang sasabihin ni Satanas o ang kanyang mga demonyo, sasabihin, umalis ka na dyan sa iyong pananampalataya kasi walang nangyayari sa iyo. So, ganun din ang sufferings ng mga apostles. Ano sa tingin niyong papasok sa kanilang kaisipan? Pero hindi nila hinayaan na mag-give up sila sa kanilang pananampalataya. Higit na mas lalo silang nagsigasig. Amen? Bakit pa sinabi ni Apostle Paul na magaan at panandaliang kapighatian ang kanilang dinanas? Tuloy natin yung verse po natin. For our momentary light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Dahil itong temporary at magaan na sufferings dito po sa mundo, ito'y sa mundo lamang. Yung naghihintay po sa atin, sabi ni Apostle Paul, eternal weight of glory far beyond all comparison. Walang hanggang kaluwalhatian na kasama mo ang Diyos forever and ever. Yung lagi. Alam niyo po bang nakasulat po sa Biblia? Wala nang lungkot, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan, kasama mo na ang Diyos. Kasi wala nang presensya ni Satanas na author of sufferings. Dito lamang sa mundo yan. Ano ang buhay po ng tao? 60 years old, 70 years old? Napakaiksi. Kumpara sa eternal weight of glory. Yung magpasawalang hanggang kapangyarihan na naghihintay sa mga Kristiyano. Anong sufferings mo ngayon? Nakakatawa. Yung sufferings ng iba, o bakit ba ka malungkot, sister? Ito naman, pastor, di ba hindi mo ba nakikita? Ito, may pimples ako sa noo, umangit ako. Sufferings na yun. Siguro sa mga kabataan yun. Amen? Kaya yung iba, ang adik na sa pagpapasurgery. Pinasurgery na yung ilong, pinasurgery na yung mata, pinasurgery na lahat. Amen? Kasi problema nila yung kanilang mata. Problema nila yung kanilang ilong na buhaghag. Nakakahiya naman. Dito kay kina Apostle Paul. Amen? Nakakahiya naman sa mga apo ng mga Kristiyano. Ang problema natin, kumpara sa kanila, o ang sufferings natin, kumpara sa kanila, ay niwala sa kalingkingan.
ay hindi po rito. Para kanino ba ang kanilang magaan at panandaliang kapighatian na tiniis? Para kanino? Romans 8:36. Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo, kami pinapatay sa buong araw, kami nabilang na parang mga tupa sa patayan. Dahil sa atin, para magkaroon po tayo ng kaligtasan, para ang Kristyanismo ay lumaganap at makilala nila ang Panginoong Jesucristo na there is no other way apart from our Lord Jesus Christ. Amen? There is only one God. Sabi po ng Biblia, for God was manifested in the flesh. Hindi po siya nanatiling tao. Kapag babasahin mo ang Biblia, ipinangaral nila kasi na si Jesucristo ay Diyos, kaya sila pinarusahan. Amen? Andiyan pa po ba tayo? Amen. At ang tawag niya sa kanyang sufferings ay light, hindi po heavy. Amen? So dahil pala sa atin, kaya po sila nagsuffer. Kaya pag tayo po ay napunta sa langit, pasalamatan po natin po sila. Kaya ako yung gano'n yung gagawin po eh. Kung ma-realize po lang natin kung ano yung kanilang pinagdaanan, alang-alang sa atin, para umabot yung pangalan ng Panginoong Jesucristo sa kapanahunan po natin. Kaya po nag-spread. Amen? Okay, diretso po tayo. Ano ba ang dapat natin gawin para maging kagaya tayo ng mga naunang Kristiyano na ang tingin sa kanilang paghihirap ay magaan at panandaliang kapighatian lamang? Ano kaya ang dapat natin gawin? Ano sa tingin niyo? Ito yung ginawa nila. 2 Corinthians 4:18, kanina, verse 17, kadugtong lang po ito. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kung sa mga bagay na hindi, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya ang tawag nila sa kanilang sufferings ay light and temporary. Kasi nakatingin doon sila sa mangyayari sa kanila kapag sila ay namatay at kinuha na ng Panginoon. Kapag dumating na ang kanilang oras. At lahat po tayo kung tao po ay mamamatay. Pero ang nakapaka-importante, napupunta tayo doon sa walang hanggang kaluwalhatian. Lahat po ng tao po ay mamamatay. Pati yung mga pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, pati si Lazarus na binuhay ng Panginoong Jesucristo, dumating din yung kanyang oras at siya po ay namatay. Pero ang pagkakaiba, sila ay nanampalataya at nagbigay ng buhay sa ating Panginoon at ngayon kasama nila ang Diyos sa langit. Yung po yung pagkakaiba. Kapag namatay ka, nawala-hiwalay ka sa Diyos, hindi mo pinagbigyan ng Diyos yung pagkakataon na ibinigay na sa iyo para makapakinig, yung chance, yung free will ay na-exercise sa maling gawain. Hindi na natin masisisi ang Diyos. Alam nga naman sabihin mo sa Kanya, unfair ka naman Diyos eh. Hindi natin pwedeng sabihin. Kasi ibinigay na niya yung kanyang buhay. Ibinigay na niya yung kanyang apostoles. Ibinigay na niya yung kanyang Holy Spirit. Ibinigay na niya lahat. Wala siyang iniwan. Anyan pa po ba tayo? So hindi pwede natin ituro po ang Diyos. Sabi nga sa aklat po ng Romans chapter 10, is it true that they did not hear the word of God? Of course they did, because the word or the voice of God reached even the uttermost part of the world. Na ang salita ng Diyos ay umabot sa pinakaduluduluhang bahagi po ng mundo. So ngayon po sila. So tignan natin huwag po natin tignan po yung sufferings po natin po rito. So balik po tayo po sa topic. So para pala tayo po ay maging magaan yung ating pong paghihirap. Sabihin po natin yung sa sarili po natin. Kasi inaalaw ng Diyos na dumaan po tayo sa pagsubok. Kapag hindi inalaw ng Diyos, hindi mangyayari sa iyo. Sabihin mo lang sa iyong sarili, panandalian lamang ito. Panandalian, magaan ito at panandalian. Tumingin ka doon sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ba yung mga bagay na hindi nakikita? Everlasting life.
You will be with Jesus Christ. You will have a crown. Okay? Crown of life. Bibigay sa iyo ng Diyos yung crown of life. Pero sa totoo, dito sa lupa, kung hindi pa natin pupuras, kung pagsubok lamang ang pag-uusapan, tingnan nyo, daanan nyo lang yan. Magaan at panandalihan, hindi po yan tatagal. Ano ba? Paano ba pinatay ang mga naunang Kristiyano para sa atin ayon sa history? Ayon sa historia. Paano sila namatay? Gusto nyo bang malaman? Maiiyak kayo. Ano ba oras na? Okay. Oras pa ako. Conscious ako sa oras. Okay? Peter was crucified upside down on the cross. According to church tradition, it was because he told his tormentors that he felt unworthy to die in the same way that Jesus Christ had died. He was crucified upside down. Gusto siyang ipako sa krus, sabi niya sa kanyang tormentors, nakakahiya, ayaw ko na mapako ng ganun sa pagkapako sa aking Panginoon. Kaya upside down po siya. James, the brother of Jesus, who doesn't believe, who did not believe Jesus Christ before. Hindi rin siya naniniwala, pero na-convert din si James. Sabi po dyan, James was beaten to death by a fuller's club by his enemies after surviving 100 feet fall when he was thrown from the southeast pinnacle of the temple because of refusing to deny his faith to Jesus. Ayaw niyang i-give up yung kanyang pananampalataya, pero dati hindi naniniwala yan. Kapatid ni Jesus Christ sa laman. Amen? Andrew was crucified on an egg-shaped cross in Patras, Greece. After being whipped severely by 7 soldiers, they tied his body with cords to prolong his agony. So pinako siya ganyan. At ang pagkatali sa kanya ay string, alambre, para mas matindi pa yung paghihirap niya hanggang siya ay namatay. His followers reported that when he was led towards the cross, Andrew saluted it in these words, I have long desired and expected this happy hour. Ang tawag niya sa kanyang sufferings ay happy hour. Kaya ikaw, Kristiyano, hindi yung happy hour na patay sindi ang puntahan mo, kasi may happy hour. Amen? Alam niyo po yung happy hour dito sa mundo? Oh, may happy hour dito eh. Pero yung happy hour ni Andrew, yung habang siya ay i-crucify doon sa egg-shape, habang siya ay tinotorment, ito ay happy hour sa kanya. Kasi na-identify siya na he belongs to our Lord Jesus Christ. Kayong mga Kristiyano, kaya nagkakaroon lang naman kayo ng sufferings. Kasi dahil sa pagsunod ninyo sa ating Panginoon. Dahil kung wala kayo sa Panginoon, didiskarte kayo at gagawin ninyo yung mga makabundong bagay. Amen? Magiging in kayo. Sabi ng salita ng Diyos, if you love this word, the word will love you. But the love of the Father is not in you. Amen? Pero para sa Kanya, happy hour. Habang siya ay pinapatay, happy hour. The cross has been consecrated by the body of Christ hanging on it. He continued to preach to his tormentors for 2 days until he expired. Habang siya ay pinapahirapan, nangangaral pa rin siya. Ipinapangaral pa rin niya ang ating Panginoon. Kung tao lang ang Panginoon, bakit nila ipapangaral na gano'n? Anong nakita nila? Amen? Nakita nila kasi kung ano man ang katawagan sa ating Diyos sa Old Testament time, ganoon din ang katawagan ng ating Panginoon sa New Testament. The titles of God in the Old Testament time is also the titles of our Lord Jesus Christ in the New Testament. Amen? Ano pa? Matthew was killed by a sword wound in Ethiopia. Ano pa? Thomas was stabbed with a spear in India during one of his missionary trips. Okay? Si Thomas, siya ay tinusok ng espada, ng spear. Amen? Bartholomew the Apostle was still alive for spreading his faith in Armenia.
binalatan po siya ng buhay. Paul was tortured and beheaded by evil Emperor Nero at Rome in AD 67. Si Nero ay isang emperor. At para makumpleto niya at para masiyahan siya doon sa ginagawa niyang sulat, pinersecute niya ang mga early Christians. At maging sa ating kapanahunan ay marami pa rin mga Kristiyano ang pinapatay sa bansang bawal ang Kristyanismo dahil sa pangangaral nila ng Ebanghelyo ni Kristo. Ayan, may panunoodin po tayong video. Dito po ang attention po lahat. Huwag kayong iiyak. Amen? Kasi ipinortray ang sufferings ng mga early Christian. Panoorin po natin. Until your hand, I can begin with all I am for you. You hold my world in the palm of your hand, and